po siya kasi yung skin niya sobrang manipis na. Baka hindi Lalong pang bata. nagulat kami kasi sabi namin, bakit naging kalahati na lang yung kuko? Pudpud ng pudpud yung kuko. Tapos Nauubos ang kuko habang sa ibabaw ng kuko ay gumagapang yung sugat? Ganun ba? Opo, balat na lang po talaga siya. Anong Tuklap po balat? talagang kuko. Natutuklap. So, umaangat yung kuko. Opo, umangat yung kuko. Pag ginugupit po namin siya, gumagamit kami ng ng nipper. Nipper? Opo, kasi pag nail cutter, opo, paunti-unti po. Kasi pag nail cutter po, lalong naaano yung kabila niya. Natatouch kasi Opo. yung pinakalaman. Opo. Pero pagka nipper, medyo nakaangat ang pagputol. Opo. Kasi hindi naman pwedeng humaba dahil habang nakaangat at humahaba, mapangit tignan at masakit. At saka sumasabit po sa mga niya, kaya masakit din Sa po. damit. Opo. Sa paa niya, ganun Sa din paa ba? niya rin po. Umangat din. Lalo ang mga po, kuko sa opo. paa. Opo. Oh. Ang talaga, yung maliliit niya dito nauna. Tapos lahat po ng kuko niya sa paa. Talagang walang Naubos? kuko. Opo, naubos. Ay, nakalbo pala ang kuko mo, anak. Ngayon, ang ganda na ng kuko, Opo. di ba? Kisha, very good na. So, wala nang masakit. Wala nang masakit. po. Ang Wala nang ganda-ganda ng makati. kuko. Ang ganda-ganda na. Pag kumakanta ka sa school ng I have two hands, maganda ng tingnan. Di ba? Opo. Anong grade ka na? Sa school? School, nursery, ano nga? O, nag-nursery, Opo. di ba? Alam mo ba ang pangalan ni teacher? Anong pangalan ni teacher? Teacher Meg at Teacher Jim. Oh, Teacher Meg at saka Teacher Gym. Jim. O, ilan ang classmates mo? 10? Ang dami. Nakita ba ng classmates mo na may sugat ka? Ha? Hindi. Kita. Nakita. Dati yung nag-school ka, tapos sabi ni teacher, bawal kang mag-touch ng chalk kasi may allergy ka. Ayun. Sabi ni teacher. So, tinago mo, hindi mo pinakita sa classmates mo na may sugat ka, ganun ba? O, hindi niya pinakita. Kasi nandiri yung mga classmate niya. Kasi nag-gloves po siya, Dok. Tuwing pagpasok sa school, nilalagyan ko siya ng gloves. Kasi pag nasa school siya, hindi maiwasan naghahawak siya ng mga chalk. Eh sabi namin baka lumala yung nilalagyan po, may gloves siya, nilalagyan siya ng gloves. Okay. Naka-gloves kasi naman gusto niya pala. talagang mag-school. Kasi gusto niya talagang mag-school. Okay, so Kasi bakit nandiri pa yung mga kaklase niya, naka-gloves naman pala? Hindi, pag pag hindi siya naka-gloves, sasabihin po na ibang mga parents, ay baka makakahawa. Baka yun ang mahirap, Opo. no? Ano ba ang sabi ng derma niya? Nakakahawa ba yon? Sabi po ng derma, hindi po daw nakakahawa. Sabi Okay. niya. Meron bang ipinagbawal na kainin niya o gagawin niya bukod sa paghawak ng chalk na dapat i-avoid? Sabi nung sa pedya niya, bawal sa kanya kumain ng mga isda na nasa dagat. Okay. Like mga malalangsa, bawal talaga. Pero ang pwede, yung sa lang daw po, sa salt water. Like bangus Sa at fresh saka- water. sa fresh Ang water. pinagbawal yung sa salt water. Opo. O paano mo naman na-interview yung isda na galing siya sa fresh water? Yun nga po, nagtataka po kami kasi sabi namin, parang mas malangsa pa nga yung isda sa tabang eh. Oo. Alam niyo po mga kapatid, yun ang napupuna ko. May mga nagpapayong gano'n, Opo. Pwede yung isdang tabang, wag lang yung isdang alat, di ba? Pareho lang po na malansa ang mga isdang galing sa tabang at sa alat. So napansin mo, pinakain mo ng mga Opo. isda, tuloy-tuloy pa rin dumadami. kasi sabi, wala po siyang makain na mga chicken, bawal po, mga processed food, bawal. Sabi ng doktor niya po, na lang, tilapia at saka bangus. Bawal iprito, sabi ng doktor, May ihaw sabaw. na lang. Ay, Ihaw at saka ihaw. may sabaw, opo. Okay. Yun na lang ang ulam niya palagi, ayaw niya na. Tapos lalong lumalala po yung Oo, yung kasi sugat sa isda mga... pa rin yun, malansa pa Opo. rin yun, no? Tsaka lahat ng seafoods. Pero alam mo ba na pwede mo sanang pinaulam sa kanya ay prutas? Hindi ba siya kumakain ng gulay? Ay, magaling po siya kumain ng gulay. Oh, magaling At saka pala kumain prutas ng po, gulay. opo. So instead na isda, pwede naman karne, wag lang lalagyan ng bagoong patis toyo. Pero napansin ko dun sa kwento mo kanina, Mami Jinky, na nagbe-breastfeed ka sa kanya, no? Hanggang ilang taon mo siya binreastfeed? 3.5. Basta bago Hanggang lang po 3 siya and a half, 4 years old. Opo. May ngipit, may pangil na ang tawag Opo. doon. Dapat hindi na pinapadede. So nagdedede pa din. Nagdedede pa din po. Okay, Opo. at yun nga ang napuna ko na sabi mo may mga sugat na siya. Tapos mahilig kang kumain ng bagoong patis toyo. Opo. At tuloy-tuloy po na nakaka-ingest nung langsa na kinakain ng nanay ang baby. So yung mga nanay po na nanonood ngayon dito sa ating programa,
kung ang bata po ay dependent sa inyo sa breastfeeding, no, dapat po kayo ang magbibigay ng disiplina sa pagkain. Asin lang po ang pampaalat, no, ang pampalasa, i-avoid ang bagoong patis toyo dahil kapag ganun ang kondisyon katulad kay Kisha, hindi po gagaling ang sugat. Tapos yung mga seafoods nga at ang mga prutas na makate o magpapakate ay i-avoid din katulad ng pinya at mangga. Whether hinog o hilaw, i-avoid po sa panahon na may mga sugat sa balat na may pangangati. Kasi lalong kakati yun, ang tendency nun ay kakamuti ng bata. Sa gulay naman, yung mga dahon ng gabi, iiwasan yung mga makakati rin, no? At yun ay para mas mapabilis ang paggaling ng pasyente. Pag hindi natin na-identify, Mami Jinky, kung saan ang galing yung problema, ay tuloy-tuloy na nagkakaganon. At lalo na kung kulang sa hydration, kailangan yung tubig oras-oras kahit po mga bata pa lamang, makakatas na prutas, no? At saka mga sabaw. At dahil po, siyempre iba, Jinky, no? Ang interpretation sa Western medicine. Ano bang sinabi? Anong cause ng dermatitis ni Kisha? Yung nasabi ng doktor, sa kinakain niya po daw na malangsa, then bawal yung mga Hindi ba itlog, mga sinabing cheese. may virus o may bacteria? Wala ba Ay, sinabing wala naman ganon? po. Wala Walang po siya. sinabing Opo. ganon. Okay. At ang kakulangan kasi ng hydration, kasi nung binanggit mo kanina, naging blisters, no? Nagtubig-tubig. Ang blisters po ay singaw ng init sa katawan. Kaya ang magandang pangontra doon ay ang proper hydration. Well, anyway, natuto ka naman sa karanasan mo, 'di ba? Dahil hindi mo nga alam. At nakailang doktor ba kayong pinuntahan? Actually, naka-2 derma, tsaka yung sa pedya po niya na doktor. Tatlo Okay. po. At bakit kayo nakarating o paano kayo nakarating sa Hiling Galing? Sa Angono po kasi, may Hiling Galing. Naririnig ko na po yan pati sa TV. Tapos yung friend ko, nag-try ako, ang daming mga herbal, nag-try Pati din ako herbal, sa kanya. nag-try ka din. Opo, tapos din. Sabi nung friend ko, sabi niya, mag-try ka ng healing oil. Sabi ko, ano ba yun? Healing Yung Galing sa Healing Oil. Galing Oil. Ganun ba? Sabi niya, kasi ako, ang dami kong kati-kati. Sabi niya po, kasi madaming lamok po daw sa kanila. Kaya grabe, ang daming kati-kati. Tapos di sabi ko, sige, Ginamit pabili mo niya yung ako. Hiling Galing Oil, gumaling siya. Opo, gumaling na po siya. At saka madami na po talaga silang madami na silang Mga mga users na gumamit ng healing So, oil. hindi mo pa napapanood ang program? Napanood ko na rin po. Itong show na to o yung sa Radyo 5? Sa show po, minsan kasi pagbukas namin ng dito TV, minsan mismo, po every na, Sunday. opo. Okay. Opo. Tapos nung nagpabili po ako sa kanya, nag-try po ako dito sa anak ko. Talagang yung palad niya, nag-dry. Siguro mga 2 days lang. Sa dami ng... Basta Ano nung bang nagpatak sinubukan mo? ako. Hiling Galing Oil lang? Opo, yun lang po. Kasi Hiling nagpabili Galing lang Oil po lang ako. po, ha? Opo. Okay. At isuyo lang yung po. advice ng ating Hiling Galing Angono outlet, no? Ang naturopathic practitioner po natin dyan ay si Ate Nora Palangka, Opo. no? So, in-advise ka ng dapat na iwasan at dapat ipakain para kay Kisha during your consultation. Opo, nung bumalik na po ako, nung sabi ko, oy ate, nag-dry yung sugat ng baby ko. Natuyo na. Opo. Okay. Tapos yung palabas pa lang po na nana, hindi na po siya natuloy, hindi na po siya... Naudlot. Naudlot po siya, tsaka talaga as in dry. Tapos sabi ko, sabi niya, ano ba yun? Hindi ko na, parang hindi ka naman bumili sa akin, sabi ko, si Ate Nora. Sabi ko gano'n, nakisuyo lang po ako noon, pero bumalik ako kasi bibili ako ulit. Kasi yung unang purchase, iba ang pinabili mo. Opo, Okay. friend ko lang po. Tapos nung bumalik ako, sabi ko, ay, ang galing nung binili ko sa'yo. Sabi niya, mag-ano ka rin ng sabon. Huli na yung sabon. Yung EC27 Guava Plus. Yung baba, opo, huli na po siya. Sabi ko, ay, mas maganda pala pag may sabon. Pagsabay. Pagsabay, opo. Pero huli na siya nung Pero Kasi hindi ka nga nagtuloy-tuloy na po. nakapagpakonsulta nung una. Opo, opo. Bali, Ha? chismis lang po yung Nachismisan ka lang noon. Oo. Na magaling. Dahil Opo. pag sinabay mo, kung halimbawa, gaano ba kabilis na natuyo? 3 days? Opo. On the 3rd day, wala na bang sugat o meron pa din? Meron pa po, pero yung Alright. pagkatuyo niya po. Natuyo na yung sugat. Opo, natuyo So yung na. kumpletong kuminis na ang mga kamay at paa, wala nang sugat yung kay Kisha, mga inabot ng ilang weeks. Mga ano lang po. Basta wala pang 2 months totally talaga po na Okay. ano. So ibig sabihin, more than a month. Opo. Yon. Kaya nga, i-point out natin yan na mas mabilis sana
kung personal kang kumonsulta ka Opo. agad-agad, At saka yung first time tuloy-tuloy pa kasi lang. yung kain ko na. At saka Mga nakukontra. bagoong. Opo. Okay. Kaya nga, kung nung una hindi ka nakipake, Opo. instead ay pumunta ka ng personal sa Angono Rizal outlet natin, mapapayuhan ka ng dapat mong iwasang pagkain, ganun din kay Keisha, at saka ipagsasabay talaga ang paggamit ng EC27 Guava Plus bilang pangsabon, panglinis, panghugas kay Keisha, at saka after ng paghuhugas ay yung paglalagay ng Healing Galing Oil. Yun ay days lang, baka 1 week lang kumpleto na. So dahil hindi tumugma kaagad, natagalan, no? Sa amin matagal yan eh, pagka ganong condition. At saka mas mabilis pinaiinom namin ng herbal serpentina tablet. Kaya lang, pag bata, medyo baka ayaw inumin kasi mapait nga, no? Alright, anyway, gumaling din, di ba? At kulang-kulang 2 buwan bago gumaling. After na gumaling, nag-express ba ng parang, "Mami, maginhawa na ako." Anong sabi ni Keisha noon? Lagi niyang pinagmamalaki sa mga classmate niya. Sabi, magaling na oh. Magaling na talaga ako. Wala na akong sugat. Kasi lagi siyang inano ng mga classmate niya. Binubuli. Opo, sabi niya, ay, nakakadiri yung kamay mo. Sabi nga ganun. Kasi nga, pag naglalaro po sila ng ano. Sabi siya, hindi, magaling na to. Tanong mo sa mami ko, magaling na to. Ayun. Pero yung sinabi mong nauubos na kuko ni Keisha, Opo, no? grabe. Paano bumalik at tumubo ulit ang kuko? Ano po, doktora, magaling na, dry na po siya. Yung sugat? Tapos, opo, tuwing ano po, every time talaga po siya na basta nasa bahay lang kami, yung eye drops, kaya nga tawag niya eye drops eh. Ginagamit ko yung lagay ng eye drops kasi ginaganon ko sa ano niya. Nilalagay mo yung Healing Galing Oil Opo, sa eye para maipatak mo dun sa mga kuko. Opo, Okay? opo. Oo. Nung bang unang-una lalo na pinatak o ginamit yung Healing Galing Oil sa palad, nahapdian ba si Keisha? Hindi po, nabanguhan po siya. Sabi niya, ang Nabanguhan bango. sa Opo. Healing Galing Oil. Aba, very good. Mabango pala yon. Okay. So, yung